What's up guys? Shout out sa mga Bulak Boy Vapors. So, ito yung Bulak build na sinasabi ko sa inyo na nakita ko kay Michael Cabral. The mind-blowing from Good Fumes. So, binil niya ako kanina kasi pa-build ako eh. Hindi kasi ako bilib dun sa Bulak build kasi dati. Pero ayun. So, nung na-try ko, masarap nga talaga. So, kudos sa'yo, Roy, Aldrin Montoya, Bulak Boys. So, vape natin muna to para makita niyo yung vapor production. So, firing at tayo? 3.47 volts. Dual coil, 4 loops each. Bulak on, syempre. So, papakita ko sa inyo ngayon kung paano i-build, ha? Okay, so bago tayo mag-rebuild, papakita ko sa inyo muna yung build ko kanina, no? So, Magma, Alti. Tanggal top cap. Okay, so ito siya. Ito naman yung cam ko malabo. Okay. Yan. Wala siyang autofocus eh. Ito lang yung webcam ng laptop eh. So, pasensya na. Sa bulak yan, 4 loops each. Tanggalin ko na. So, gagawa tayo ngayon ng 4 loops ng microcoil. So, yung gamit, ito yung gamit ko. Mga 3mm to na na flat screwdriver. Any cylindrical tool pwede nyo gamitin as long na 3mm or 2.5, 2mm. Kayo na bahala doon. Pero, I prefer using this, yung 3mm na flat screwdriver. So, iko-coil ko na siya. Yung style ko kasi, over the top muna, tapos higpit. Okay? Yung nakita ko kanina kay Michael, dito pala sa screwdriver, he made sure na dikit-dikit na yung loops. So, ganun din gagawin ko. Okay. Dito pa lang sa screwdriver, dapat dikit-dikit na siya na mahigpit. Okay. So, that's 1, 2, 3, 4 at may pit. Right. One leg is longer than the other one para mas madali mamaya ipasok sa butas ng poles. Ipitan ko lang. Nahigpit siya. Hindi kita. Kita nyo, mahigpit yan. Microcoil. 4 loops. Okay. Ayan, mahigpit na siya. For brevity's sake, gumawa na ako ng isa kanina. Okay, so dalawa na to. Okay. Ayan, lalagay natin sa pole. Mukhang ito yung pinakamasalimuot na parte rito eh. Yung paglalagay sa pole. So, shoot. Shoot.
Putin muna natin saglit to lock him in place. And like so. Okay. Sensya na talaga sa camera quality ha. Ayan. Then insert the other coil. So, pansin nyo, mas madali talaga siyang ikabit kapag yung isang leg or isang lead nung coil mas mahaba kaysa isa. Okay? So, from here, i-position na natin yung mga coils in such a way na horizontal yung kanyang position sa pole. So, gamit yung iyong screwdriver, okay, try na natin siyang ilapit sa poles. Mapapansin nyo, habang nilalapit nyo sa poles, yung coils nyo medyo naghihiwa-hiwalay. So, habang ilalapit natin siya sa poles, ipitin natin siya ng tiyanik. Sabay itulak. Which is no easy task. Medyo mahirap siya. Shit, di pala nakikita sa camera, sorry. And other one. Pardon the language nga pala kung medyo wholesome kayo sa Bulak Boys. And I'm sorry for our international audience. I'm speaking in Tagalog. Since English is not my native language, I'll be speaking in English sparingly. But mostly, I'll be using Tagalog. So, eto. Lalapit ko ngayon sa pole yung isa pang coil. Mamaya papakita ko sa inyo yung finished product. Ipitan natin siya. Ipitan natin yung screws.
So, since I'm using magma, importanteng masikip yung screw sa poles. Yan. As tight as I can manage. Okay. Make sure it's tight. As in OA na tight yung microcoil, walang space. Okay, the tool I used, ito, yung precision na tweezers. So, ito lang. Pinipisil ko lang talaga yung mga coils. Pinipit-pit ko para magdikit-pikit sila. Dikit lahat. Kasi otherwise, mamaya magkaka-hotspot siya. Okay. So, test fire natin. Wala dapat nakadikit na loops sa poles. Hey, hotspot. Ka lang ha. Importante, when you're making the loops, make sure na almost identical sila sa isa't isa. As much as possible din, nakatapat sa air holes ng ati yung coils. Double check natin kung mahigpit pa ba sila. Ayan, lumuwag siya eh. Yan, nahigpitan ko pa ulit. So, higpitan. Test fire ulit. Burst lang. Yan! Konti pang pit-pit. Pit-pit ng gusto. Test fire ulit. Pantay na. Ayan. Papansin nyo dapat yung nagburn, yung nag-glow ng una, yung dalawang gitnang loops. Yun yung unang-unang iilaw. Tapos the rest, yung mga gilid. Iilaw din yan. Okay. As much as possible, pantay at sabay ang kanilang ilaw.
Tiyagaan lang talaga. Pag may tiyaga, may vapor. Ika nga ni Papi Christian. Oh crap. Look at hotspot. Kasi lumuwag uli. Okay. Okay. So, ngayon, punta na tayo sa exciting part, yung paglalagay ng bulak. Yung ginamit ni Michael kanina is yung cotton balls. Unfortunately, ito lang meron ako. Yung Happy. The Chipipay bulak na mabibili mo dyan kung saan-saan mga sari-sari store. Yung ginawa niya kanina, yung cotton ball, inano niya, they call this, yung ano, inunat niya. Tapos, ginupit niya 1/4 lang nun. Tapos, yung 1/4 after niya ginupit, yung kalahati, kinalahati niya yun eh. Yung kalahati, ginamit niya para dito sa isang coil. Tapos, yung isang half, para doon sa kabila. So, ngayon, tatansyahin ko lang sa ngayon, for now. Kunwari, ito yung cotton ball. Cotton ball. Hahatiin ko siya. Yan, hahatiin ko. Suunatin ko siya. Unatin natin. Oh my gosh. Ito yung mahirap na parte rito. Dapat talaga yung cotton ball. Since yung Happy, siya, isang one big lump eh. Iuunat ko pa siya ngayon. Ewan ko kung magiging successful tong build na to. Kasi sabi niya, importante na yung cotton hindi masyadong makapal. Crap. Ngayon hindi ko alam kung paano ito tatansyahin. Try ko kaya kalahatiin to. Itong pinalahati ko. Okay. Kikita naman. Pinalahati ko. Tapos try ko siya i-twist. Twist natin. Sana hindi siya maglasang kamay. Twist natin siya. Wait. Putulan ko lang muna yung dulo nito. Mga wires. Wala na yung mga excess leads. Balik tayo dito sa cotton. Twist the end. Do this para madaling isuksok. Kita nyo ba?
Luwangan nyo muna yung ati para hindi mag-fire. Hilahin nyo. Hilahin nyo si cotton. Gitna. Medyo makapal si bulak natin. Basta natin konti. Okay. Ngayon, ito na yung left-right jutsu. Ito yung importanteng proseso rito. Okay? So, dapat yung cotton mo, para malaman mong hindi siya masyadong mahigpit, dapat si cotton makakapaglaro ng ganito sa coil. Yan. Ganito. Okay? Yan. Ito yung tinatawag na left-right jutsu. Ito yung critical process na hindi natin minsan nagagawa. Okay? Ito, dapat ganito na naglalaro yung cotton sa coil. Okay? So, nagawa na natin yung left-right jutsu. Hayaan natin siya. Let's do the same sa kabila. So, unatin natin siya. Mas mabilis dapat to kung ano eh. Kung meron tayong cotton ball eh. Kaso, wala eh. So, ito muna tayo. Natin siya as pantay as we can. Okay. Repeat the same process. Twist natin. Make it pantay. Twist the dulo. Lagay sa coil. I smell something burning. It's the peanut. Okay. Hila, sige, bulak. Kasi medyo makapal siya. Bawas konti. Hila. 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 Oh crap, mapuputol siya. Okay. Okay. So, ulit yung left-right jutsu. Ayan, left-right jutsu. Okay. So, ayan. After nyan, pwede mo na siyang i-trim down to size. Tago na natin si bulak. Get your scissors. Trim down to size. Okay, since magma to, kailangan merong allowance kasi isusuksok pa natin yan sa loob. Bit. Bit. Lahat na to excess. O, pwede mo rin itabi for future use. Pero for now, ito lang ang kailangan nating bulak. Yan. Ito na siya. Susuksok natin siya ngayon sa loob. Sa juice well ni magma.
So, ngayon, lagyan nyo ng juice. Ilagay ko dito is about, dito sa magma, about 40 drops. Okay? So, lagyan natin yung top cap. Hindi ko nalalagay yung AFC ha. Okay. Testing. Baka mamaya lasang kamay. Firing at 3.36 to 3.42. Okay. Let's give this a bit. Yeah. Natin dito. And long drag. Pag nag-iba yung lasa, medyo nag-iiba lasa. Dagdag na ng juice. 40 drops yun, ilang hipak lang yun. Nabilang eh. Hipak, patak, tumagas sa konti. Hipak ulit. Wala sa. So there you have it. The Bulak build by the Bulak Boys as learned from Michael, the mind-blowing Cabral of Good Fumes. Thank you very much. I hope that helped you. Vape on.